Hi everyone! Mapagpalang umaga, hapon, tanghali sa inyong lahat. For today's video guys, gumawa po ako ng grilled lempo. Ito po yung mga ingredient ko. Hiniwa ko muna at hinimas-himas ko na ng asin. Hindi ko muna siya hinugasan. Hiniwa ko pa ng palapad para mabilis yung pagkaluto niya. Para na rin manuot yung mga lamasers, mga ingredient po niya. 1 kilo po ito guys. Ang 1 kilo namin maubos namin ng 2 araw. Maabutan pa to ng kinabukasan. Nahugasan ko na rin siya ng 3 beses kasi maalat to pag hindi mo naugasan at mawala na rin yung langsa dahil sa asin na nilimas-limas ko sa karne. Minsan no, nabubulol ako sa Tagalog pero Bisaya talaga ako. Tinangkili ko kasi yung sarili nating lengguwahe. Marami naman tayong alam lengguwahe pero yung national lengguwahe talaga natin Tagalog. Nagpitpit na rin ako ng bawang. Gusto ko sa lempo na may bawang, maraming bawang at kalamansi. Nilagyan ko rin ng ng oyster sauce, tomato ketchup. Ang ketchup guys para din sa hindi siya maputla at marami din itong vitamins kasi tomato po. Tansya ng asin po. Magic sarap. Depende na sa inyo lagyan niyo ng black pepper kahit ano basta sa inyo yung panglasa. Pasensya na po sa kamay ko. Kinamay ko talaga kasi wala po akong gloves. Hindi po ako nag-gloves kasi gusto ko yung absorb yung panglasa. Feeling ko lang. Kami lang naman ang kumakain kaya kinamay ko na rin at naghugas naman akong ilang beses. Waiting for 3 minutes or 1 hour ang pagkamarinate ng aking limpo. Habang nagmarinate ako, nagpaapoy po ako ng uling po dito ng charcoal, paapoy ko po. At ayan, okay na yung baga niya at yung apoy at yung uling niya may na apoy na marami. Sinalang ko na yung 3 pirasong hiwa ng karne na pinaglapat ko po para mabilis lang maluto. Ang nakagandahan lang taga sa karne namin ay hindi yung na baboy o yung old na. Bata pa to na baboy, hindi pa to naaabot siguro ng 3 or basta. Kasi pag tusok ng ko po, hindi po siya matigas. Malambot talaga sobra. At nakagandahan din sa karne namin, bagong hiwa talaga. Yung mainit-init pa talaga hawakan mo yung bagong katay. Masarap talaga ihawin pag bagong katay, no? Fresco na fresco. Minsan mag-ingat din tayo sa mga palengke, no? Kasi minsan may double did mabili mo. Parang pangit na ang lasa, ang amoy. Basta sanay tayo sa palengke, alam natin yung fresh or matagal na, di ba? Ayan na po, po na siguro mga 10 minutes to. Maluto na to pa po kasi yung nag golden brown na po siya. Iwasan mo yung yung nasusunog kasi hindi yan maganda sa kalusugan. Minsan tinatanggal ko yung nasusunog pag kumakain po kami. Ay na po si Dudong ko na gugutom-gutom na sa amoy kasi talagang ikot siya sa likuran ko. Pag ako kasi magluto ako ng parating na sila galing sa school para mainit-init yung pagdating nila at kumakain kami ng mainit. Sa maaga kasi yung anak ko hindi kumakain ng kanin. Iwan ko lang magbaon lang sila. Ang tira kasi po nito kinabukasan sa umaga yung babaonin nila sa school. Kaya bumili ako ng ulam tag 1 kilo talaga kasi pang 3 araw o 2 araw. Save na ako sa 1 araw din ako magluto. Hiniwa ko na po kasi naluluto na po siya. Ayan. Malambot siya guys, hindi naman tigas. Mag-ingat lang po tayo sa mga knife natin minsan matutulis, no? At huwag natin ipahawak sa anak natin yung matutulis na kutsilyo at iwasan magpalaro talaga sa kanila. Kasi minsan ang anak ko nag-o-offer na siya maghihiwa na hindi talaga papayag pag hindi pa sila lumaki. At ayan na po, hinihiwa-hiwa ko na. 3 piraso lang to guys, 1 kilo. Makasip na po ako kinabukasan kasi babaonin din po nilang di maubos. Kain na po tayo, may sili po akong maanghang at suka, pangsawsawan ba. Let's eat everyone, kain na po tayo. Ang lasa niya ay tama lang, hindi maalat, hindi matabang. May cucumber po akong sawsawan at may sibuyas. Kain po tayo. Salamat sa pagsama niyo sa akin pagpanood ng video ko. Salamat po at thank you for watching everyone. Amping kanunay kasi maulan pa ang Pilipinas ngayon hanggang Mindanao. Kahit saan sa ulok sa Mindanao maulan. God bless everyone in Amping.